Hello guys, magandang araw po. Share ko lang po yung pinost ko dun sa aking Facebook, sa aking personal page about dun sa road tax. Marami kasing mga nagtanong kung paano yung gawing installment yung kanilang babayarang tax. Since, for example, kung medyo marami kayong bayarin, pwede nyo siyang gawing installment or ng kay baray. So dito sa inyong, ito dumarating to usually May or June. So sa akin dumating siya mga mid-June na eh. So dito sa loob niya makikita niyo yung kasamang papel. Kasi ito usually binabayaran to sa convenience store, no? Wait lang, labas ko lang. So yan yung binabayaran sa convenience store. Ito yung kasama nung inyong babayaran. Meron siyang credit card baray or pwede siyang bayaran through credit card payment. So dito, mura lang yung interest kasi sa akin kasi yung Manggoseng for 401 yen ang aking bali naging interest. So mura na rin, no? So depende nga pala dun sa inyong babayaran kung ilang displacement ang makina ng inyong sasakyan. Sa akin kasi nasa 2.5 yung aking makina. So yung displacement ng sasakyan ko. Kung mas mababa doon, mas mura ang inyong road tax and lalo doon sa mga kg daw siya. So balak ko lang dati kasi bayaran ng credit card kasi since tinatamad ako pumunta ng convenience store, nakita ko tong papel na to. Then doon sa nakita ko is pwede siyang 12 times na bayaran. So lumalabas na monthly, pwede niya siyang bayaran ng kulang-kulang sa akin mag-4,000. So malaking bagay na rin yun, no? Lalo na't marami kayong bayarin kung sakasakali. Bali, scan nyo lang yung QR code, dadalhin niya kayo sa page. At ang kagandahan dito, meron siyang English. So maya-maya, pakita ko mamaya kung ano itsura nung website nila. So, gagawin natin, ilabas natin ang ating QR code scanner. Oh, ang bilis. Nabasa niya na. Yan, kung makikita niya rito sa bandang taas, meron siyang English, no? Click lang natin yan. Yung sa akin kasi Google Chrome nagta-translate na sa English. So, scan lang natin pababa. So, makikita niyo yung accepted credit cards, Visa, Mastercard, JCB, American Express, and etc. So, dito niyo makikita yung processing fee niya, no? So, apat na lapat is 401 yen. Kung ang displacement naman niya yung sasakyan ay mas mababa, nasa 321 yen. Or kung mas mababa pa dyan, nasa 219 yen. So, mura na, no? So, for example, yung Manggoseng, enter na yung amount. Tapos dito, pwede siya i-calculate, no? So, yun yung kanyang processing fee. Yan. So, sa aking sasakyan dati, isang Manggoseng siya. Try natin i-calculate. 321 yan. Ito yung sa mga, sa mga sedan. Yung sa mga putsong, kotse. Yan. So, puntahan natin dun sa mismong bayaran na. Nagawa ko na to, no? So, papakita ko lang sa inyo. So, click lang natin tong I have read the above notice. Accept the terms and conditions. Tapos dito, enter nyo yung tax payment number, confirmation number. Dito, pwede nilang yung inyong pwede niyang i-scan yung barcode. So, meron siyang barcode dito. May scan nyo ata. Take photo. Okay, use photo. Nag-barcode scan na siya. So, yun, lumabas, no? Doon tayo sa payment information inquiry. So, nag-ano na ako kasi, no? Nagbayad na ako. So, pag right after nitong page na to, doon nyo na makikita yung kung ilang payment ang pwede nyong gawin, no? Sa akin, tinry ko 12 payment. Usually, gagawin ko lang sana one time. Pero, sabi ko, why not itry natin? Para makamura din, no? Sa mga bayarin.
So, nandito ako sa app ng aking credit card. Ipapakita ko sa inyo. Bali, pumasok na kasi yung payment, no? So, mag-start siya ng, bali, August na, no? So, punta natin para makita nyo. Yan. So, ito siya no, sa pinakababa, no? Yung Mango Seng, yung Shakuichian. So, 12 kay Baray, Juni kay Baray. So, yung magiging first payment ko is nasa 4,106 yen. So, mura na, no? Malaking bagay ito para dun sa mga, medyo maraming bayarin at ah, gustong makamura sa kanilang road tax. Ito yung way para na makatulong sa inyo. At please share itong video na to para marami pong makaalam or makatulong sa iba, lalo na yung mga medyo kipit